Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Sa umpisa ng 1832, kahit may ibang ginagawa si Joseph Smith, inuutusan siyang pumunta sa Zion kuminsan, yung Missouri, at kuminsan inuutusan siyang gumawa ng mga ibang bagay at syempre kailangan mabuhay naman siya. So may iba siyang ginagawa na kuminsan-minsan. Pero kahit sa ganyan na mga bagay na ginagawa niya, ang karamihan or ang pinakamahalaga na ginagawa niya talaga ay ang pagta-translate ng Biblia. Yan ang sinabi ng Diyos sa kanya na kailangan niyang gawin talaga. Kaya sa umpisa ng 1832, may mga tanong si Joseph Smith dahil tina-translate nila yung New Testament, at may mga tanong si Joseph Smith tungkol sa mga ibang sinasabi doon. Last week, pinag-usapan natin yung sa John chapter 5 na may mga tanong si Joseph Smith at si Sidney Rigdon, kaya nagkaroon sila ng vision na makita sa Doctrine and Covenants section 76. Tapos sa mga March banda, hindi natin alam ang exact na araw, pero basta sa March, nagtanong naman si Joseph Smith sa Diyos tungkol sa mga tanong niya tungkol sa aklat ng Revelation. Hindi naman natin iniisip na talagang nandoon sila sa pag-translate dahil mabilis naman talaga yan at iniisip natin na siguro mga end of 1832 or mga gitna ng 1832 siguro yung pag-translate talaga ng Revelation. Pero si Joseph Smith, syempre, binabasa naman niya yung mga scriptures kahit hindi sa pag-translate lang. Kaya siguro yan yung ginagawa niya. Binabasa niya siguro sa Revelation. Gusto niyang malaman kung anong ibig sabihin ng mga bagay doon. Kaya may mga tanong siya. Kaya ang ginawa niya ay sinulat niya ang mga tanong niya, tapos tinanong niya ang Diyos kung ano ang mga sagot. Um, kaya ang mga sagot na yan ay nahahanap sa Doctrine and Covenants section 77. Hindi naman tayo mag-focus sa lesson na ito sa mga answers na yan. Pag-usapan naman natin sa taon tungkol sa New Testament, mas lalo dahil sa Revelation naman yan. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa paraan na ginamit ni Joseph Smith sa paghanap ng revelation, yung mga sagot sa mga tanong niya. Kaya una, gamitin natin ito. Ito yung paraan or ang halimbawa na gamitin natin para sa pagtatanggap ng paghahayag. Ang una ay si Joseph Smith ay nag-aral sa Biblia. Tayo, kailangan pag-aralan natin ang mga banal na kasulatan, ang mga sinasabi ng mga propeta, mga ibang leaders sa General Conference. Dapat pag-aralan din natin ang patriarchal blessing natin. Kung kung yung tanong natin hindi naman sa spiritual na bagay, yung sa simbahan ganyan, sa ebanghelyo, pero sa temporal na bagay, halimbawa may tanong tayo tungkol sa trabaho natin or tungkol sa pagpalaki sa mga anak natin, mga ganyan. Pwede din tayong mag-aral sa mga aklat na meron para sa mga ganyan, kahit hindi sinulat ng Diyos or sinulat ng propeta, kahit sinulat ng ibang tao, basta mga tao sila na may alam tungkol dyan. Siyempre, hindi naman perpekto ang alam nila, pero at least may alam sila. Pag-aralan din natin ang mga aklat na yan. Pwede din kasama doon yung pag-aaral sa internet. Pero kailangan mag-ingat tayo, siyempre, dahil sa internet, kahit sino pwedeng maglagay ng kahit anong gusto nila doon. Kaya siguraduhin natin na tama na mga bagay yan, na may alam naman ang mga tao na yan na nagsasalita or nagsusulat ng ganyan sa internet. Sige, so pagkatapos ng pag-aaral, kailangan mag-isip tayo ng mabuti, yung ponder, mag-ponder tayo. Um, yung, yung pag-isip ng mabuti, hindi lang na iniisip lang natin yan lang, pero talagang iniisip din natin hindi lang yung tanong, pero yung sagot. Kung may ginagawa tayong decision, iniisip natin kung ano ang pwedeng maging decision natin. Siguro yung decision natin gawin natin ngayon, siguro hindi natin gagawin. Siguro mag-antay muna tayo tapos gawin natin mamaya. Or mga bagay na ganyan. Um, Pwede din na ibig sabihin itong pondering or pag-iisip ng mabuti ay lista natin ang mga tanong natin kagaya ng ginawa ni Joseph Smith. Nilagay niya ang mga tanong niya tungkol sa aklat ng Revelation sa isang papel. Tapos yan, pinag-usapan or pinag-isipan niya ang mga tanong na yan sa listahan niya.
Um, kaya, 'yan ang pag-iisip ng mabuti. Pangatlo, kailangan magtanong tayo sa Diyos. At yung pagtatanong sa Diyos, hindi lang yung basta-basta, hindi lang yung, "Ay, tama ba ito sa akin?" Yung ganyan. Kailangan magtanong tayo ng specific talaga na mga tanong. Halimbawa kay Joseph Smith, meron siyang nakasulat na mga tanong, gusto niyang malaman talaga yung ganito, 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 ganito. Yan talaga yung tinanong niya sa Diyos. Kung para sa atin, halimbawa kung may decision tayo na gagawin sa buhay, kailangan sa ponder na bagay, sa pondering mag-isip tayo tungkol sa mga posible na pwede natin gawin, yung sa decision natin yan. Tapos sa pagtanong, dapat nag-decide na tayo. Meron na tayong pinili sa mga bagay na yan kung anong gagawin natin. Siyempre, hindi naman natin alam kung talagang yan yung tamang-tama talaga, pero siguro may pakiramdam tayo dahil tutulungan naman tayo ng Holy Ghost. At ganun din, baka mararamdaman lang natin ito dahil sa mga binasa natin, yung mga pinag-aralan natin. Um, Kaya yan ang gagawin natin. Dalhin natin ang decision na yan sa Diyos. Sabihin natin sa Diyos, sige, ito ang iniisip ko na dapat kong gawin. Ito ang mga dahilan kung bakit dapat kong gawin ito. Ito ang mga bagay na medyo humahadlang sa akin, um, o ito ang mga bagay na iniisip ko na baka hindi ito maganda para sa akin, pero mas marami ang mga magaganda dito kaysa sa hindi maganda. Tapos, itanong natin sa Diyos kung tama. Um, yung hinihingi natin ay ang confirmation na maramdaman natin mula sa Espiritu Santo. Um, Yan ang pang-apat din na bagay nang naramdaman na natin yan, kung sagot or kung confirmation or kung ano ang mararamdaman natin sa Diyos, kailangan maging mapagpakumbaba tayo para sundin ang sinabi niya. Kung halimbawa may ginagawa tayong decision, tapos iba yung nararamdaman natin na hindi naman tama yung decision natin, na dapat iba naman na decision, dapat maging mapagpakumbaba tayo at baguhin natin ang decision natin para ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ganun din, kung minsan or madalas, nangyayari na meron tayong decision na ginawa, um, nagtanong tayo sa Diyos, tapos wala naman tayong nararamdaman na malakas. Siguro may konti diyan na parang parang medyo feel ko naman na tama ito pero hindi naman yung malakas talaga. Ituloy natin, gawin natin. Kailangan maging sigurado tayo, kahit hindi sigurado, basta kailangan maging matapang tayo sa paggawa ng mga bagay. Dahil basta sinusubukan natin gawin ang tama at nagtatanong tayo sa Diyos, talagang sasabihin niya sa atin o hayaan lang niya tayo na gawin natin ang bagay na yan na decision na natin. Dahil iniisip naman ng Diyos or alam ng Diyos na kaya naman natin gawin ang mga bagay na hindi natin kailangan magtanong sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Kagaya ng sinabi niya sa ibang section ng Doctrine and Covenants, kaya natin gawin ang mga bagay sa sarili natin, hindi naman kailangan itanong ang lahat sa Diyos. Siyempre, dapat may confirmation kung pwede, pero basta ituloy natin kung talagang nararamdaman natin na tama ito, gawin natin. Kung talagang masama ito yung gagawin natin or kung hindi talaga ito maganda para sa atin, sasabihin ng Diyos sa atin. Siguro hindi kaagad, pero bago pa natin gagawin ang bagay na hindi mabago. Kaya yan ang mga step na yan, yung apat na step na kailangan natin gawin. Sa buong process na ito, pwede tayong mag-usap sa Diyos na parang nandyan lang siya, na parang siya talaga ang ating Ama dahil siya talaga ang ating Ama. Talagang ilagay natin sa harapan niya yung ang mga iniisip natin. Sabihin natin sa Kanya ang mga problema natin. Sabihin natin sa Kanya ang iniisip natin na mga sagot. Sabihin natin sa Kanya ang mga iniisip ng pamilya natin tungkol dyan. Sabihin natin ang lahat sa Kanya. Siyempre, alam na niya, pero gusto niyang marinig ang tinog natin o ang isip natin tungkol sa mga bagay na ito. At sigurado na tumutulong din ito sa atin
na mas lalo natin maramdaman ang tama kung sinasabi natin, parang parang ang tao talaga, maganda talaga na may sinasabi na kahit tahimik lang sa isip lang or kung talagang sinasabi sa ibang tao, kahit sa sarili, nagsasalita, basta ginagawa yan, mas lalo yan tumutulong sa atin. Yan ang isang biyaya ng Diyos sa atin. Sige, so yan din ang invitation natin itong linggo. Humanap ng paghahayag sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ni Joseph Smith at ng iba pang mga propeta. Mag-aral, mag-isip mabuti, magtanong, at pagkatapos ay kumilos. Sige, so sa parehong panahon na ito, na nagtranslate si Joseph Smith sa Biblia, kailangan pa rin si Joseph Smith maging president ng simbahan. Siya pa rin ang propeta, siya pa rin ang gumagabay sa lahat. Siya talagang ang in charge talaga nito. Kaya meron siyang mga bishop, si Edward Partridge doon sa Missouri at si Newell K. Whitney sa Ohio na tumutulong naman sila sa kanya. At meron din mga ibang mga high priest na tumutulong na hindi naman gaano ka-official. Si Oliver Cowdery tinawag naman na second elder noon sa umpisa. Si Sidney Rigdon, yung taga-sulat or scribe niya. Tapos may mga ibang high priest na tumutulong sa pag-conduct din sa mga conference. Mga ibang high priest ay tumutulong sa pag-ordain sa mga ibang tao, sa mga deacon, teacher, priest, at elder, mga ibang high priest. Kaya marami naman tumutulong sa kanya, pero siya talaga ang pinuno. Kaya marami siyang ginagawa at busy palagi siya. Kaya sa March 1832, may tinawag ang Diyos na mga counselors para kay Joseph Smith. Para tumulong naman sa kanya at para maging talagang first presidency. Mas lalo natin yan pag-usapan sa next lesson. Pero sa ngayon, hindi muna masyado. Sa karagdagan sa spiritual na leadership ng simbahan, si Joseph Smith ay marami siyang responsibilidad sa mga temporal na mga bagay din. Yung pera ng simbahan, ang mga binibili ng simbahan para tumulong sa mga miyembro, ganyan. Siyempre, ang mga bishop, tumutulong sila talaga doon sa financial na mga bagay doon. Pero, um, hindi nila kaya ang lahat. Marami naman mga bagay. Sa panahon na ito, higit na 2,000 na miyembro sa simbahan. Kaya sa panahon na ito, ang pinakamahalaga para sa simbahan ay ang pag-publish ng Book of Commandments at yung mga ibang copy ng Book of Mormon. Meron naman silang printing press na dinala sa Missouri para gawin yan. Ganun din, kailangan ang pagbili ng lupa para sa mga tao, para sa storehouses, para sa pagsimba, mga ganyan. At ganun din yung pag-alaga sa mga tao na mahirap. Kaya mayroon silang mga storehouses na nilalagyan nila ng pagkain at mga ibang bagay para sa mga tao na nangangailangan. Kaya lahat nito mahirap talaga. Kaya sa Doctrine and Covenants section 78, sinabi ng Diyos kay Joseph Smith na kailangan gumawa sila ng tinatawag na United Firm. Later on, tinawag ito United Order, pero sa umpisa, United Firm ang tawag nito. At sa umpisa, para sa ilan lang na mga leaders ng simbahan ito, palagi pag iniisip natin ang United Order, iniisip natin na ay ito yung Law of Consecration, na lahat ng mga tao, nagbabahagi sila ng mga gamit nila, tinutulungan nila ang isa-isa, mga ganyan. Maganda yan, sinubukan naman nila yan, pag-usapan naman natin sa ibang lesson. Pero itong una, yung sa United Firm, yan talaga para sa ilang leaders lang. Nag-umpisa sa 9 na leaders, tapos may dinagdag din na 2 pagkatapos. Pero itong commandment binigay sa March 1832, pero hindi naman inumpisahan ito hanggang April 1832 na may binigay na isa pang revelation tungkol dito
Yan yung Doctrine and Covenants section 82. Mas lalo natin pag-usapan yung 82 sa next week. Pero hindi natin masyadong pag-usapan yung United Firm next week. Sa ibang lesson naman natin yan pag-usapan. Kaya sa buong bagay na ito, yung sa United Firm, ito ay para sa leaders lang na yan, na sinabi ng Diyos, na gagawin nila na ipunin nila ang lahat ng mga resources nila, yung pera, yung lupa, yung store ni Noel K. Whitney halimbawa at ni Sidney Gilbert, yung mga kayamanan nila, kahit hindi marami, ipunin nila lahat at gagawin nila ito na uh, isang grupo ng mga tao at lahat ng resources nila magkasama para tumulong sa gawain ng Diyos. Kaya ang mga pera na ito ginamit para sa pag-print ng Book of Commandments, yung mga ibang copy ng Book of Mormon, yung pagbili ng lupa, yung pagtulong sa mahirap, lahat ng mga yan na sinabi ko rin kanina. Kaya itong United Firm, isang magandang bagay talaga. Malalaman natin sa ibang lesson na hindi naman ito nag-last ng matagal, mga 2 taon lang, dahil sa maraming iba't ibang dahilan. Pero basta tumulong naman talaga ito sa simbahan sa panahon na ginamit ito. Pero hindi tayo mag-focus dito muna dahil kagaya ng sinabi ko, meron naman ito sa mga ibang lesson. Mas lalo sa September, may lesson talaga tungkol dito. Pero ngayon, mag-usap tayo tungkol sa dalawang bagay na gusto kong pag-usapan. Sa section 78 ng Doctrine and Covenants. So, pagkatapos ng pagsabi ng lahat nito tungkol sa United Firm kay Joseph Smith, meron pang sinabi ang Diyos sa kanila para tulungan sila at para hindi sila malungkot or para hindi nila isipin na masyadong mahirap ang lahat. Basahin muna natin ang section 78 verses 17 hanggang 18. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kayo ay maliliit na bata at hindi pa ninyo nauunawaan kung gaano kadakila ang mga pagpapala na meron ang Ama sa kanyang sariling mga kamay at inihahanda para sa inyo. At hindi ninyo makakaya ang lahat ng bagay ngayon. Gayunpaman, magalak sapagkat kayong aakayin. Ang kaharian ay sa inyo at ang mga pagpapala nito ay sa inyo at ang mga kayamanan ng kawalang hanggan ay sa inyo. Kaya kahit hindi natin naiintindihan ang lahat ngayon, parang maliliit na bata tayo, sabi ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos, gagabayan niya tayo, tulungan niya tayo na gawin ang kailangan para makaabot tayo sa Celestial Kingdom. Kailangan lang maging mapagpakumbaba tayo. Kailangan hayaan natin siya na tumulong siya sa atin. Kailangan tanggapin talaga natin ang tulong niya. Dahil nasa atin yan. Siya, gusto niya talaga tayong tulungan palagi. Pero inaantay niya tayo dahil sa agency natin. Ayaw niya na mawala yung agency sa atin. Yan ang sabi ng mga propeta na pagkatapos ng buhay talaga na binigay sa atin, ang agency ang pinakamahalagang bagay na binigay ng Diyos sa atin. At yan din, yung agency natin, ang pinakamay bibigay natin sa Diyos. Dahil hindi niya tayo pipilitin sa kahit ano. Kaya tanggapin natin ang payo niya at ang gabay niya sa buhay natin. Sige, so sa Doctrine and Covenants section 78 verse 19, ang pangalawang bagay na gusto kong pag-usapan. At siya na tumatanggap ng lahat ng bagay ng may pasasalamat ay gagawing maluwalhati. At ang mga bagay ng mundong ito ay idaragdag sa kanya maging 100 ulit o higit pa. Kaya dapat magpasalamat tayo sa lahat. Sabi diyan sa lahat ng mga bagay, hindi lang sa mga bagay na mabuti na nangyayari sa atin, pero sa lahat. Alam ng Diyos talaga kung ano yung pinakamaganda para sa atin. Kaya kung minsan iniisip natin na, ay, itong nangyayari sa akin ngayon, hindi talaga ito maganda, sana mawawala ito sa akin. Pero, alam ng Diyos na tutulong ito sa atin. Natututo tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok natin sa buhay. So yan ang journal prompt din natin itong lesson. Anong mga bagay ang naranasan ko na inakala ko ay masama
Ngunit pagkatapos ay nalaman ko na yan ang pinakamaganda para sa akin. Sana talaga pag-isipan natin yan dahil sa buhay natin palagi tinutulungan tayo ng Diyos. Kuminsan tinutulungan tayo sa paraan na nakikita natin na maganda talaga yung mga blessing na binibigay niya sa atin. Kuminsan tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng mga pagsubok para mas lalo tayo lalaki sa or lalakas sa espiritual na paraan. Kaya sana magtiwala tayo sa Kanya palagi. Alam ko talaga na tumutulong siya sa atin na mahal niya tayo. Gusto niya na umunlad tayo at gusto niya na lumapit tayo sa Kanya. Kaya subukan natin gawin ito palagi at magpasalamat tayo sa Kanya palagi. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa next week, pag-usapan natin at pag-aralan natin yung Doctrine and Covenants section 81 hanggang 83. Salamat sa panonood.